Okay, ready na. Totoo na to. Para talaga ako magde-deliver dito Hanggat hindi ka nagpo-full stop, hindi mo maipapasok sa Primera. Segunda-segunda ka lang. Ganun kalakas yung ano niya, no? Yung makina, ganun. Ang ano mo dito, aarangkada ka talaga nito sa segunda, hindi sa Primera masyado. Ang Primera nito, para ka lang makagalaw Segunda ka kaagad. Kasi ang ikli ng Primera nito. Ayan si Kuya Toto. Siya ang kasama ko, taga Isuzu Inteco, Quezon Avenue. Expert na rin yan sa pagdadrive. Pati yung manibela. Malambot pa yata to sa Fortuner Hey guys, welcome back to Team DTV. And today we are here at Isuzu Inteco, Quezon Avenue para silipin itong Isuzu Travis. So, this episode is inspired by our viewers. May mga nag-comment doon sa recent episodes natin about the next generation Tamaraw. May mga nag-comment how is the Tamaraw daw compared to the Travis. So that's why nandito kami ngayon para alamin natin ano bang meron dito sa Travis at makapag-compare tayo. Alright? So, samahan niyo po kami. Yung Travis, dalawang model siya. May Travis S tsaka yung L. So basically, S ibig lang sabihin nun is short wheelbase tsaka long wheelbase. Itong nire-review natin, ito yung L, ito yung long wheelbase. Pagdating naman sa makina, ito yung 4JA1 direct injection common rail blue power diesel engine. Katulad nga ito ng sa Crosswind 4JA1, pero hindi pa yung Crosswind, hindi pa siya yung blue power. Ang displacement nito is 2,499cc to be exact. Ang emission rating niya, Euro 4, katulad ng sinabi ko, maximum power niya is 78 PS. Ang torque niya is 176.5 Newton meters at 1,800 RPM. Medyo maliit siya, no? Kumpara mo sa L3 na nasa 200. And pag kinumpara mo naman dun sa next generation Tamaraw, nasa 343. Pagdating naman sa payload capacity, para dun sa short wheelbase, ang maximum payload nun is 1,660 kilograms. Sa long wheelbase, which is etong nasa harap natin, is 1,665, additional 5 kilograms. Fuel tank capacity, 50 liters, medyo maliit. Yung suspension niya is double wishbone with coil spring. Tapos sa likod, as expected, lift spring siya. Kasi syempre pangkargahan. Okay, so etong Isuzu Travis, inilabas ng Isuzu para mag-compete doon or ipantapat sa L300. The never-ending, the never-dying L300. Which is good, di ba? Kasi para naman meron tayong option. Like I always say, dapat matuwa tayo kapag yung mga iba-ibang brands, iba-ibang manufacturers nagko-compete kasi ang effect nun, positive, maganda para sa ating mga consumers. So, kapag tinignan mo yung Isuzu, di ba? Parang, ay salamat, may bagong mukha naman. Kasi yung L300, kailan pa yung nilabas? 1982, 1983? Yung mukhang yun at yun pa rin 1983, nasa elementary pa yata ako noon. And eto ngayon, makita mo, mas modern ang design, di ba? Mas malalaki yung headlight and malalaki na yung Isuzu brand, just like yung mga modern cars ngayon. And then, nakaano na siya, Euro 4. Okay? So itong Isuzu Travis, actually ang makina nito galing pa dun sa Isuzu Crosswind Sportivo na nagkaroon kami before, kaya medyo familiar ako sa engine na yon. So dito na nila ginamit. Okay? Pero ang alam ko, yung Crosswind na yon, hindi pa yung Euro 4. And eto, meron silang improvement na ginawa dito para makapag-comply or maging compliant sa Euro 4. Steel bumper, yun ang maganda. Nandito yung wipers and nandito yung wiper washer. Okay? Then meron kang logo na Travis and then meron siyang konting accent dito na nakakatuwa. Parang para sa akin yung ganito, parang Hello Kitty, parang whiskers na very Japanese ang dating sa akin. And then punta tayo dito. Very basic na side mirror, plastic. And then yung door handle mo black. And by the way guys, just like the L300, all white lang din to. Yun naman ang typical lang na color kasi white, ang alam ko, is the cheapest paint. Okay? So, eto ngayon ang maganda dito pagdating sa Travis. Meron na siyang built-in na snorkel. Okay? Right from the casa, naka-snorkel ka na. Meaning, yung air intake ng engine mo, hindi na nandun sa baba. Diretso na dito siya hihigop sa taas. Okay? Very beneficial to, malaking bagay to kasi
Since pang negosyo to, pang deliver, minsan mapapadpad ka sa isang lugar, hindi mo napansin na biglang bumuhos ang ulan, hindi mo alam na bahain pala dun sa lugar na yon, and biglang baha na, and paano ka makakaalis. So sometimes mapipilitan kang lumusong sa baha. Now, yung mga L3, yung ibang mga sasakyan, may ibang pang-deliver, ang ginagawa ng mga driver, itatabi saglit yung sasakyan, dudukutin sa ilalim, tatanggalin yung air filter. Alam naman natin lahat, pag ang combustion engine nakahigop ng tubig, pumasok dun sa combustion, katok, yun yung term natin dun kumakatok yung makina, overhaul ang labas mo niyan. In-emphasize ko lang na malaking bagay pagka nakaganito ka na. Ito yung susi niya, huwag mag-expect ng key fob, ng remote, wireless, or smart entry. Very basic lang tayo dito, okay? So, ayan. Unang-una, manual, andito yung lock. And then, andito yung door handle mo. Ito yung door lock. Okay? And the very manual, ang tawag dito, pambukas ng bintana. Okay? Okay, sa mga kabataan, baka hindi alam kung para saan to. Ayan. So, mano-mano. Hindi mo na kailangan ng power steering dito kasi nga pangarabas to, pang-deliver to. Ito yung sasakyan na kahit maiwanan mo kahit saan, mabasa, maulanan, matuyo, whatever, kahit anong weather, hindi ka mag-aalala kasi wala masyadong electronic components na masisira. Okay? So, yung door side moldings niya, it's color gray, plastic, and meron ka rin namang speakers dito. Okay? And then, maganda sa kanya, meron kang stepper dito and meron kang grab handle para madaling umakyat. And bago tayo pumasok, may papakita pa ako sa inyo. Baka para sa mga kabataan natin, hindi naman sa inaamin ko matanda na ako, pero ito kasi bihira ka na makakita ng ganito This is your radio antenna. Okay? So bago pa dumating yung mga nakadikit sa mirror na akala mo tint na may mga guhit-guhit, kasama ng defogger, nandun rin yung radio antenna. Yun yung, after nito, yun ang sumunod. And then later, naging shark fin antenna na, or yung mga maikling antenna na nakikita nyo sa bubong. Pero bago pa dumating yung mga yon, dito nag-umpisa ang lahat. Okay? So, ayan, mano-mano po yan, nilalabas yan. Pagka napunta ka na sa mga bulubundukin na mahina ang signal, ilalabas mo yan. Ibababa mo yung bintana, dudukutin mo to dito para makasagap ka ng signal. Okay, pasok tayo. Akyat tayo dito. Grab handle. O, di ba? Ang dali sumakay. Yan. Oh my God. It's all coming back to me again. Marami akong naalala sa ganitong upo dito. Naalala ko yung Kia Vesta namin. Naalala ko yung dati naming L300. So, very upright ang upuan, steering column, very upright, almost 90 degrees. Pero yung ganitong nandito yung cambio niya, mas naalala ko dito yung Kia Vesta kasi ganun din yung forma niya, ganito yung setup. Unlike the L300, nandito sa steering column, parang yung mga old American cars noon, nandito sa steering column yung cambio niya. And then, ang handbrake naman, ito, parang Kia Vesta, parang normal na sasakyan. Yung L300 nandito. Actually, yung Tamaraw FX na pinakaunang-una, ganun din yun Dito rin yun hinuhugot. Okay? Pero yung bagong Tamaraw, ganito na rin. At yun nga, yung center console niya dito, mukha na siyang Fortuner or Hilux. Now, magta-test drive naman tayo mamaya, pero gusto ko lang maramdaman yung clutch. Magda-dry test lang tayo. Okay? Wow, ang lambot. Okay? Ang lambot. Alam mo yung pagtapak mo ng konti, tapos biglang parang may tumulong sa'yo na tumuloy-tuloy na siyang bumaba. And then, ayan. Sa akin, maganda na to para sa akin. Maikli ang bato. Pagdating naman dito sa upuan, sa fabric, yung material, sorry Toyota, I have to say this. Mas may quality to. Mas mafe-feel mo yung foam. Okay? Hindi siya matigas, hindi rin siya sobrang lambot. Pero comfortable. And even yung material, yung fabric niya, mas maganda, mas presentable. But then, may pros and cons. Every time naman, there's always two sides of the coin, kumbaga, di ba? Merong pros and cons. Ito, kapag gamit mo, ikaw yung owner, ikaw gagamit nito, kasama mo pamilya mo at the same time, mas masarap ang pakiramdam, di ba? Mas malinis, mas komportable. Ang
Disadvantage naman ito kapag ang gagamit nitong sasakyan mo, yung mga tauhan mo, madali itong madumihan, madaling masugat, mapunit. Yun lang ang disadvantage nito. Ang advantage naman nung sa Tamaraw, dahil naka-vinyl siya, madaling linisin, and yun nga, easy maintenance. Okay, tapos, sige, susiyan na nga natin. Ayan. So, ito yung instrument cluster niya. Sorry Toyota, pero mas maganda ang instrument cluster nito. Ayan, oh, naka-park light. Okay, mas maganda ang contrast. Well, number 1, merong RPM, merong engine speed. Yung Tamaraw wala. Tapos andito yung speedometer mo. And then sa gitna, look at that. Meron siyang digital information dyan. So, nandyan yung trip A, trip B mo, andun yung odometer, and then nandyan yung temperature, and then the fuel gauge. Mas maganda. Another thing na nagustuhan ko dito is yung etong manibela niya. Makapal. Isa sa mga hindi ko talaga nagustuhan sa LT is yung manibela. Sobrang liit. Okay? Ito, gusto ko to. Mas maganda ang grip nito. Katulad din sa Tamaraw. By the way, dito naman sa left side, so andyan yung aircon vent mo, di ba? And then, meron kang cup holder dito. Actually, may sikreto yan. Pag tinanggal mo yan, whoops, ayan. Diyan nakatago ang brake fluid reservoir. So, diyan mo sisilipin yung level ng brake fluid mo. So, papunta naman dito sa maliit na dashboard. As we all know, alam naman natin, wala tong ulo, kaya makitid lang talaga yung dashboard. So, pare-pare yung color, gray, gray, gray. Tapos parang nagiging accent na lang yung black ng aircon vent. Tapos yung black dito, ayan, ayan. Kung ano-ano na lang nilalagay nila dyan. So, kailangan talaga matibay ito. Minsan may makikita ka dyang vice grip, may makikita kang mga tools. So, kaya itong mga dashboard na to, kailangan super tibay nito eh. Diba? So, meron ka ring, again, may cup holder ka rin dito, katabi nung sa tapat nung aircon vent. And then meron ka ring glove compartment. Oh, and look at that. Meron siyang fuse box dito. Okay. So, I'm guessing ito yung mga low wattage na fuse. Okay. So, medyo unang tingin, parang hindi kaya mabasa ito or matapunan or what. Hindi naman siguro. So, siguro lagi naman itong naka-close. So, ito naman, pagdating naman dito sa infotainment, kung pwede kong tawaging infotainment, ano lang naman to, AM, FM radio. Okay. Pero, wag ka. May SD card yan. Pwede ka magbaon ng mga siguro MP3 mo. Diyan mo isalpak, makapag-play ka. Okay? And then, ayan guys, may napakalaking hazard button. So, ito, very common tong layout. Naalala ko yung Isuzu Crosswind namin. Ito yung para sa aircon mo, yung direction. Ito yung sa recirculation, naririnig nyo. Kung gusto mong may pumasok na hangin galing sa labas. And then, ito yung switch para sa blower. So, off, 1, 2, 3, 4. Dito naman sa baba, very obvious itong napaka old school. Ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito. Ashtray. Ayan. Bihira ka na makakita ng ashtray sa kotse. Kasi di ba hindi nila pinopromote ang smoking. It's bad for your health daw. Tapos meron ka pa ditong 12 volt na cigarette lighter plug. And then, itatanong nyo kung para saan to. Yan ay toggle switch para sa secondary aircon dun sa likod. Para pa nagbabaan na yung mga pasahero mo, nakalimutan patayin yung aircon, ikaw bilang driver, pwede mo nang patayin dito. Okay, pagdating naman dito sa taas, merong sun visor para sa driver, pero walang vanity mirror. Banidoso pa ba naman si kuya driver? Tapos meron kang dome light dito. Ayan. Tapos meron kang basic na rear view mirror. And yun nga lang, wala nang side mirror or wala nang sun visor sa passenger side. So yung steering column naman, kanina ko pa kinakapa, parang wala namang adjustment ng tilt or telescopic. Parang ganyan na talaga siya. Pero yung upuan na-adjust. So namumove mo to forward and then pwede mong i-recline. Ayan. Okay, bago tayo pumunta sa likod, pakita ko sa inyo yung ilaw. Ayan, naka-park light tayo and then naka-on lang pala yung susi. And then park light, headlight, bright, and then signal light to the left, signal light to the right. Ayan, tapos hazard button. Ayan. Okay. So dito naman sa likod, okay, andito yung power steering fluid mo.
Okay? Andito yung coolant. And then, nandito nga yung main switch. Dito yung mga high wattage na relay tsaka fuse. Dito naman sa likod ng driver seat, meron siyang konting storage eh. Okay? Yung tools mo pantanggal ng tawag dito, ng gulong pag magpapalit ka. Dito sa gilid, sa right side ng dashboard sa baba, sa may passenger door, nandito yung washer fluid mo. Okay? So pag naubusan ka, diyan ka magre-refill. Silipin natin yung makina. Ito yung engine bay. Ayan. Magaan lang, madaling buksan. Ito yung Isuzu engine 4JA1. Andyan yung radiator mo. Clutch fan. And ito, ano ba to? Mukhang aircon compressor. Pwedeng mali ako guys ha. Correct me kung mali ako. Umaasa lang tayo sa stock knowledge. Andito yung exhaust mo. And then andyan yung mga AC pipes. Andun yung alternator. So tama, compressor to. So medyo mababa nga yung alternator. Ano? So hanggang ano lang din. Kailangan mga half lang din ng tires ang kaya mong anuhin sa baha. Lusungin sa baha. Yung front tires naman, ang size is 195 rim 14. Steel rims. And kanina ko pa sinisilip, I wanted to make sure kung tama ba yung nakikita ko. Naka-disc brakes. Hanef. Ayos disc brakes. Pagdating naman dito sa likod, naka-drum brakes siya. And by the way, yung studs nito is 6. Okay? So expected ko na 6 studs yan kasi nga pangkargahan to. So yung Isuzu Travis, katulad ng next generation Tamaraw, ang basic na binibenta talaga nila is the cab tsaka yung chassis. Pag sinabing cab, yung ulo lang, and then chassis, yung chassis papunta sa likod, wala yung likod. Okay? So marami din siyang iba-ibang configuration. Meron din siyang drop side, meron din siyang utility van, aluminum van, tapos meron din siyang version ng refrigerated van. So actually, countless naman kung anong pwede mong ilagay sa likod. Okay? Pero for now, magfo-focus tayo sa utility van, which is ito yung nandito ngayon sa likod natin. At katulad din ng next generation Tamaraw, itong Travis, meron din itong short wheelbase tsaka long wheelbase. Kaya lang, yun, sa Tamaraw, ang short wheelbase nila, yun yung gas engine. Dito sa Isuzu Travis, long wheelbase and short wheelbase, diesel engine talaga. Okay? So, this is the long wheelbase. Punta tayo dito sa likod, ang unang-unang mapapansin mo rito is yung number of windows. Dito sa Isuzu Travis, 3. Okay? Doon sa next generation Tamaraw, 2 malalaki. Okay? So, punta tayo dito sa likod. Sinasabi ko, ang binibenta talaga galing from Isuzu or from Toyota is the cab tsaka yung chassis. Ito, bahala ka na kung anong gusto mong ipalagay. Okay? Obviously, yung etong body sa likod, locally made na lang to. So, may mga iba-ibang provider nito, okay, na kinukuha ni Isuzu or ni Toyota or even si Mitsubishi. Ang very popular noon na makikita mo sa likod ng L3 is yung brand na Almazora. Okay? Tapos dito sa Isuzu Travis, may nakikita ako ibang brand, yung Centro. Tapos ito, iba rin daw, ang ibang brand din daw to. So marami na silang nagko-compete, na nagpo-provide o nagbi-build ng ganito. Which is good kasi gawang Pinoy. So since iba-iba nga ang may gawa, may mga subtle differences sila. Although, yung dimensions niyan, halos nagkakapare-pareho. So maganda yung may mga ganitong protection para sa taillights mo. So andyan yung brake light, signal light, and reverse light. And then ito, maganda, napaka-lapad. Okay? Malapad yung tapakan. Yun, makakatayo ka confidently. Okay? Tapos may ilaw ka dito para sa plate number. Pasok tayo sa loob. Ang ganda ng honestly, hindi ko lang, nabanggit to ni Kuya kanina, yung technical person nila dito. Nabanggit sa akin, hindi ko lang na-pick up ko ng pangalan, pero smooth. Maganda ang pagkakagawa. Ayan o. Tapos mafe-feel mo pag sarado mo, may cushion. Itong weather strip niya, maganda. So, papasok na tayo, and of course, alam ko na, ayan ang pinakaantay ng karamihan, magko-compare tayo ng sukat. And of course, nagdala ako ng Metro. Di ba? Katulad ng ginawa natin sa test drive natin next generation Tamaraw. Meron tayong Metro. Tara, magsukat na tayo. Okay, so andun ang aking pinakamamahal na napakagandang asawa. Hinahawakan yung Metro. So, andito. Sagad na yan.
295 centimeters yung sa loob. Okay, pagdating naman sa width, ayan, dulo sa dulo. Okay, ilan yan? 170 cm or 1.7 meters. Pagdating naman sa height, ayan. Nasaan na? 134 cm or 1.34 meters. So, etong pinto, nabubuksan siya as in open wide. Ayan. Ang laki, more than 180 degrees yung opening. Oh. Hanggang dito pa. Oh. Ayan. And then, ito naman kabila, nabubuksan din siya. Ganun din. Open na open. Alright? So, meron siyang lock dito, tsaka sa taas. Matibay. Dito kumakapit yung lock ng door. Ayoko lang buksan kasi matigas. Baka mahirapan akong ibalik. But, for sure, nabubuksan to. Katulad ng sa next generation Tamaraw. Sa L300, hindi ko lang sure. Pero sabi sa akin, sa L3 daw hindi nabubuksan dito. Pasok tayo sa loob. Ang isa sa maganda dito, meron na siyang grill. Ayan, no? So, para bang may anti-theft ka na. Kumbaga sa bahay mo, meron kang bakod. Maganda, meron ng ganito, hindi ka na magpapagawa. Naalala ko, may mga kakilala ako noon na may L3. Nagpapasadya pa sila, pinapagawan pa nila to ng frame dito. Minsan aluminum, sila pa magpapagawa. So, itong maganda dito sa Travis, ayun na, built-in na, may ganyan na siya. Okay? But then again, like I mentioned kanina, iba-iba nga ang provider nito. So, depende siguro kung anong pipiliin nyo. And definitely, kung bibili kayo, pwede nyo naman ipa-customize. So, dinidescribe ko lang yung mga, sa tingin ko, mga advantages. Ito rin, ang ikinaganda din nito dahil hindi siya isang buong mahaba na bench. Hati siya sa gitna. Katulad din ng sa next generation Tamaraw. So, for example, marami kang cargo, pwede mo ilagay dito sa unahan. 'Di ba? So, i-fold mo to, katulad niya, naka-fold, para mas maluwag ang space mo dito. Tapos yung mga pahinante mo, mga kasama mo, tao na passengers, pwedeng umupo na lang dito sa dulo. Very flexible. Actually, kung kailangan mo pa ng dalawa, tatlo lang naman or apat, I think kasya dito ang apat na tao, you need more cargo space, edi ito lang ang ibaba mo, naka-fold up yung tatlo. So, very flexible. Another benefit na pinaalala sa akin ng wife ko, another benefit nga nito, kung gagawin mo tong school bus, for example, para sa mga bata, para hindi na pwedeng ilabas yung ulo nila dito. Kasi di ba minsan yung mga bata makukulit, gusto ilabas yung ulo, sisilip sa labas. So ito, hindi magkakasya. So may protection ka na. But then, again, hindi naman to very specific na design talaga ng Isuzu. Or not even ng next gen Tamaraw. Or not even Mitsubishi. Kasi nga, locally made na to. Pwede mo talaga itong ipa-customize. So kung ako gagawin ko itong school bus, kung mostly tao ang isasakay ko dito, baka hindi lang ganito ipagawa ko. Baka gawin kong mas makapal, tapos merong foam, katulad nito. Para yung passenger, pag inaantok, at least may masasandalan sa ulo na medyo comfortable. Okay, i-unfold natin to. Madali lang pala, ayan, no? And then, open this like that. Ayan. So, magandang spacing. Komportable, tapos meron ng plastic, maganda. Pwede kang umupo ng upright, and then ayan yung grab handle mo. Okay? And isa sa mga nagustuhan ko, maliit lang yung aircon niya. Para sa akin, gusto kong ganito na maikli lang siya. Kung minsan may cargo ka na matataas. So kung umaabot dito, medyo intrusive na, kinakain na niya yung cargo space mo. Nandito ang battery niya. Okay? So, the Travis is a light truck. Hindi pa naman siya yung heavy duty na truck. Kaya 12 volts battery pa rin to. Hindi to 24 volts. Okay guys, so ito yung test drive unit natin. Unang-una mapapansin nyo, ito yung Travis S short wheelbase. Malaking difference, mapapansin mo na mas maikli talaga siya. Ayan, no? Okay, so iba ang body nito. Ang may gawa ng body nito is Almazora. Ito rin yung common na nakikita natin sa mga L3. And then, ayan, mapapansin nyo rin, 2 piraso lang yung bintana. Dun sa long wheelbase, 3.
Okay, so andito si Kuya Toto, tapos may maganda kong prinsesa, nakahabol, sumabay, at ang maganda kong cameraman sa likod. Okay. Para talaga ako magde-deliver dito ah. Oh, maganda rin ang preno. Oh. Uy, maganda ang suspension, coil spring talaga, ramdam mo. Ang lambot ng clutch. Oops. Sa flight kanan tayo. Well, unang-una, syempre, tunog truck talaga. Feeling mo talaga dito, truck ang dinadrive mo. Kasi, ang Isuzu naman talaga, kahit noon pa, sikat talaga siyang matibay, durable. Tumatanda na, kasing tanda ng lolo mo to eh. Okay? And isa sa mga reason yan, yung timing gear niya. Okay? Medyo sa iba, ayaw kasi maingay. Pero sa mga negosyante, wala ka kasing i-maintain sa timing gear eh. Alam mo yon, hindi katulad ng timing belt, timing chain. Ang belt, mga every 100,000, papalitan mo na. Dahil pag hindi, pag naputulan ka, delikado. Timing, tawag dito, timing chain, lumuluwag din yan. At some point, magpapalit ka. Ang gear, hindi. So, kaya yan, medyo maingay nga lang talaga siya. Pero kung yun nga, pang negosyo mo naman to, tapos magdadala nito yung driver mo, hindi problema ang ingay. Sanay na ang mga driver sa ganyan. Okay, so maganda rin yung side mirror. Maganda position, sakto lang yung size, nakikita ko naman sa kanan. So again guys, etong dala natin, ito yung Travis S, yung short wheelbase. So medyo ang maneuvering mo nito, iba ng konti. Okay? Kasi pag long wheelbase, medyo ilalabas mo muna yung uso bago ka kakabig. Ayan o. Very Isuzu. Naalala ko nung nakapag-drive ako ng mga ganito. Very Isuzu. Tignan mo. Hanggat hindi ka nagpo-full stop, hindi mo maipapasok sa Primera. Segunda-segunda ka lang. Ganun kalakas yung ano niya, no? Yung makina, ganun kababa yung gearing. Oh? Pero dito talaga, ang ano mo dito, aarangkada ka talaga nito sa segunda, hindi sa Primera masyado. Ang Primera nito, para ka lang makagalaw eh. Segunda ka kaagad. Kasi ang ikli ng Primera nito. Naalala ko yung Isuzu Crosswind namin sportivo. Okay, so yung manibela, malambot. Parang hindi hydraulic eh. Easy drive. Oh, relax lang oh. Ramdam ko yung coil spring, ayan, lumalaro. Pero hindi siya kasing laro ng L300. Yung L3 naman minsan nasosobrahan eh. Parang akala mo naman dinuduyan ka na. So, eto, gusto ko yung play niya, tama lang. Ayan oh, gantong gumagalaw pa siya. Basta't hindi ka tumitigil, segunda lang. Oo, segunda. Kasi hindi mo may papasok sa Primera eh. Ito nga pala, itong version na to, ito yung walang aircon. Kasi talagang itong model na to na pang test drive nila, pangkargahan lang talaga to. Okay? So, yung sinasabi ko kanina na ito pababa, ramdam mo talaga dito, malaking bagay kasi kitang-kita, wala kang masyadong blind spot doon sa likod, sa baba. So, kitang-kita mo, ayan no. So, naka-tercera tayo. Ayan. Naalala ko yung crosswind. Gantong-ganto rin ang behavior ng makina nun. Isa pa sa napansin ko sa kanya, yun nga, malaki yung dito sa likod. So, mas maganda. Ayan, no? Ang rear. Kitang-kita ko sa rearview mirror yung buong loob. So, di mo pa rin talaga matanggal, ano? Pagka yung makakagawian mo, pag manual driver ka talaga, lagi ka lang nakahawag sa cambio. Kaya minsan yung iba, nasanay sa manual, tapos nag-drive ng automatic. Oo. Laging. Minsan nga ako, drive ako automatic, minsan nga, inahapa ko pang
Ano ko sa paan, kaliwa ko, nakaangat. Ano ba, pagsagot. Di ba minsan, Oo. pag biglang pepreno ka, bigla kang sisipa ng paa mo sa kaliwa? Kasi nasanay ka na. Nasanay ka sa hahabulin mo yung clutch eh. Hey guys, ayan si Kuya Toto. Siya ang kasama ko, taga Isuzu Inteco, Quezon Avenue. Expert na rin yan sa pagdadrive. Kaya nagkakasundo kami, dami namin kwentuhan kanina eh. 27 years na ako dyan. 27 years ka nang nagdadrive eh, no? Yun, kasi dyan sa kumpanya, Sa kumpanya, ganyan ka nakatagal. Oh, okay. Saan probinsya nyo? Bacolod. Bacolod. Bicol Oh. kayo siya, di ba? Bicol, oo. Pero asawa ko, taga Bicol. Talaga? Taga saan? Tabako. Tabako! Oo. Yung mga mag-anak ng mga bunto. Bunto? Okay. Pasina. Palingbing. Oo. Okay, nasa EDSA na tayo. Bilisan natin ng konti. Sarap. Naalala ko nung bata ako, na bago lang ako natuto mag-drive. Ang dinadrive ko, 4D56. Na ano mo yung mga assembled sa Bulacan noon. Oo. Na ang muka, Toyota Corolla big body, pero ang laki, ang haba sa likod. Deliver ko nga, nang sursugon, wala akong kapalitan eh. Parang hindi mo na ako napakit kasi malambot ang clutch. Oo. Tsaka pag bumuelo ka na, Oo. hindi ka naman masyadong magkakambyo-kambyo na eh. Katulad nito, takbo natin 40 lang. Wala na, pitik-pitik ka na lang sa ano. Ang lambot ng clutch talaga. Tsaka maikli. Ano, hindi yung tatapakan na sobrang lalim. So siguro kung kung nagkataon lang na may aircon to, sarado yung mga bintana, Hindi mo marinig. hindi ganito kaingay. Oo, hindi mo marinig yung ingay makina. Oo. Sa ngayon, maingay lang kasi yun na nga, pwera sa makina, pati yung ulan sa labas, yung mga Bukas pinto. bukas kayo yung mga bintana eh. Pati yung mga katabi nating sasakyan, naririnig natin. Pati yung manibela, malambot pa yata to sa Fortuner eh. Yung short wheelbase version din nito na dual AC din, ang price is 1,263,000 pesos. Okay? Ngayon, kung gusto mo yung chassis lang, cab and chassis, walang body sa likod, yung long wheelbase is 1,110,000 pesos. Yung short wheelbase naman is 1,040,000 pesos. Okay guys, so ano sa tingin nyo? Sa mga nakapanood nung review natin doon sa next generation Tamaraw, tapos eto nag-review tayo, nag-test drive tayo nitong Travis. Ano sa tingin nyo? Alin ang mas nagustuhan nyo? Para sa akin, I think ang number one na kailangan mo gawan ng decision is self-drive ka ba bilang may-ari or karamihan or most of the time magdadrive yung driver mo. Kasi malaking bagay yung sa next generation Tamaraw na meron siyang nguso. Tapos yung sitting position mo mas mababa, mas komportable yon. Okay? Ang disadvantage naman nun, kasi may nguso yun, mas mahaba, ang turning radius nun, mas mahaba. Tapos, parang kung ang purpose mo talaga pang negosyo, pang kargahan, na makapagdala ka ng pinakamaraming cargo ng isang biyahe lang, tapos halimbawa, nagde-deliver ka dyan sa bandang Divisoria, Binondo, na masisikip ang kalye, masikip ang parking, malaking advantage talaga itong walang nguso, di ba? So I think kung yun ang comparison mo next generation Tamaraw tsaka itong Travis, I think isa yun, number one yun sa mga kailangan mo i-consider. Okay? So ayun guys, so salamat sa panonood, sana nagustuhan nyo tong video na to. We would like to thank Isuzu Inteco Quezon Avenue and Chini Rodrigo for arranging this review. For more information, please feel free to contact Chini. Nandiyan po sa screen ninyo yung number niya. Isuzu Inteco is located at Quezon Avenue, corner Sergeant Esguera. Malapit lang po sila sa EDSA. Thank you for watching. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.